I just want to talk about this news article that I've read online about this um, joyride or angkas rider that got stabbed to death because the suspect wants to rob him of his motorcycle. So parang nangyari, normal everyday, like ano lang siya, booking. So after nun, napunta sila dito sa parang medyo liblib yung lugar eh. Pero there are many like cars and motorcycles parked around. So hindi siya like totally na liblib. So nakita sa CCTV footage na ayun pagkababa nung nag-book nung suspect, pagbaba ng suspect, bigla niyang pinagsasaksak yung rider. And then after that, maririnig niyo na talagang crying out in pain siya dahil of course sinaksak siya ng ice pick. Then after that, nakatakbo pa siya eh. And then as the driver was running away, sinusubukan kuhanin ni Tulig nung suspect yung motor niya. But unsuccessfully dahil I think sa lakas nung commotion din na ginawa, lakas ng ingay na ginawa nung biktima, naging aware yung mga tao. And then kinuyog nila apparently and deservedly, deserve niyang makuyog. So nung nakuyog siya, after that is nalaman nila na nagnakaw na rin pala siya. Parang meron siyang history na of doing crime. Parang just that same day, meron siyang like nanakawan ng cellphone or something. And then, ayun, sadly, hindi naka-survive yung joyride driver. And then after that, I found out from the comment section na parang medyo well-known din pala tong or may reputation at least yung joyride driver na very helpful, masipag, yung tumutulong sa mga kapwa niya riders. And then that just recently, namatay yung asawa niya. I think due to complications during childbirth. So, dun pa lang, di ko alam mararamdaman. Either sobrang na-disappoint at nalungkot ako at medyo natakot din. Dahil ito lang yung mga nare-report no? Paano na kaya yung hundreds of thousands pa ng mga krimen na hindi ganong na-report through social media and stuff like that. So, ang lungkot dahil na-orphan yung bata. And I think parang on the spectrum din yata yung batang naiwan. So, I was like, alam mo yun, nagtatrabaho ka lang tapos bilang, okay, the universe decides na you're gonna get it today. Parang naano lang din ako na medyo ewan ko, mas na-appreciate ko yung buhay ko bigla. Imagine mo nun, kasi grabe yung privilege ko talaga sa pwesto ko ngayon. Kung sobrang bigla, sobrang parang na-humble ako nung ganong klase, nung nabasa ko yung balita. Parang na-realize ko na grabe na yung factor lang na nag-work ka as a joyride or movie it or whatever driver. It increases the risk of you getting hurt or killed on the job exponentially than people who work at offices or people who work at home like me. People who, are relatively working in other fields. Kaya sabi ko, hindi rin naman, alam mo yun, siguro yung circumstances lang din talaga nila ang naglalagay sila sa ganung lugar. And then sige, doon na lang muna tayo sa tawag dito, sa dimension ng pagiging rider, di ba? So siguro sa area na yun, siguro well-known na rin yung lugar na yun na risky. Hindi ko alam kasi kung paano nag-work yun kasi matagal na ako hindi nag-aangkas pati nag-joyride eh. Mas mahal ba yun? Yung mas mataas yung bayad sa kanila? Man lang kapag doon sila nagbo-book? If you guys know,
Let me know sa comments kung may alam kayo sa mga ganyang klaseng bagay. Tagal na kasi ako kasi I rarely go out nowadays. Sobrang yung mga bilihan dito sa amin, pwede ko lang lakarin and stuff like that. Kaya again, sobrang privilege talaga sa ng ano ko, ng position ko ngayon. Kaya this is just my reaction towards it. Kaya sabi ko, grabe, no? Ano pala, masarap ang buhay talaga compared sa ilang daang libong mga ibang tao pa yung nagtataya ng buhay nila para lang makapaglagay ng pagkain sa lamesa, no? And ayun, super lungkot lang, lalo na dun sa naiwan niyang anak. Sabi ko sana tita man lang or sana siya maiiwan, I don't know. And then sana mabugbog pa yung suspect, sana mabugbog pa siya ulit many times sa kulungan for what he did. Grabe. I mean, alam mo yun, ano yung plano mo? Okay, sasaksakin ko to, tapos kunin ko yung motor niya. Tapos ending nun, happy ending. Nagbebenta ko yung motor or gagamitin ko rin yung motor para mag-apply din ako as joyride driver. Hindi ko make it make sense yung thought process kung paano niya as in super gutom na ba siya na kailangan niya ng pera kaagad. I don't know. Pero 'di ba, kailangan nabigo ba siya ng lipunan na napilitan siyang magganon? Siyempre alam ko may fault din siya. Hindi niyo naisip niya kaagad na gawin krimen, turn to crime. I don't know, man. Kaya sabi ko nga, sobrang I realize my privilege na kung paano ako ngayon mabuhay, paano yung buhay ko ngayon. And I understand that any given time, isang masamang araw lang talaga ang bago yung buhay mo. And unfortunately and sadly, yun yung nangyari dun kay Kuya Driver. And and his child as collateral. Kaya I don't know, na lang din talaga ako to really open my eyes a bit about the situation dito sa Pinas. Kaya sabi ko, nahirap no? Tas yung mga nakikita mo, ibang mga vloggers, sila lang yung parang take care dun sa mga nangangailangan. Ewan ko kung pares tayo ng algorithm. Pero yung mga nagbibigay ng tulong sa kanila and stuff like that. Nakakatuwa siya, di ba? I mean, in the bottom line, it's a good thing. You're helping others. Okay, good. Pero hindi naman responsibilidad yun ng individual, di ba? Parang, ewan ko, mga government units dapat yung mga nag-aaruga dahil in the first place, yung mga tao naman yun yung bumoboto sa inyo. Di ba dapat sila yung gumagawa ng platforms kung paano, maibsan man lang, di naman mawala kasi may factor pa rin naman yung decision making at yung ambag ng mga tao, di ba? Pero mabigyan man lang ng chance or a shot at trying to educate them. Kasi ini-imagine ko rin yung suspect Paano kapag medyo mais ay siya mag-isip? Hindi sana, ewan ko, hindi na lang niya ginawa yun or iba na lang yung ginawa. Naisip ko rin sabi ko, yung fact na nangyari sa Caloocan City, ewan ko sa mga nanonood mga taga Caloocan na, pero ganun ba ang kagulo dun sa area na yun? I'm not familiar. Kasi, yun pagka yung factor ba na doon ka nakatira at doon ka naka-station, doon ka naghahanap ng trabaho, doon ka nag-work, does it increase the chances of you, na maging biktima ng ganyang klaseng krimen? I mean, may krimen din dito sa amin, dito sa Laguna, pero like, ewan ko. Parang wala ko masyadong na ganong karumal-dumal na krimen. As in, ewan ko, is that a factor too? Kung saan ka, I know na hindi naman siguro niya choice na doon talaga mag-work, pero due to circumstances of life, doon lang siya talaga nag-work or marami sigurong bookings lalo na sa mga ganun. I don't know, man. So it's just really sad
talagang na ano lang din ako. It really put my life into perspective na grabe, ano, ako dito lang, wala, di ko kailangan, ano yun, mangamba para sa safety ko while I'm working. Kaya sobrang thankful ko rin that I'm so super privileged to have this, everything I have. And siguro, ano ko na lang din is for people who watch this video to, also practice gratitude then that you get to live life at least, without physically risking your physical safety just by trying work. So yeah, that's it. Thank you guys.